Blessed morning po sa bawat isa. Blessed po bang morning natin? Amen. You know, there's a lot of reason na tayo po ay maranasan ang pagpapala ng Panginoon. So today, hindi lang po basta ordinary. No? Asan po ba dito yung ating mga... It's not just an ordinary day. For today, we give honor. We give honor to men sa lahat po ng mga katatayan. Yes, sa mga naging tatay na at magiging tatay. Bandang ganun. Ba't parang tumingin ka doon? Dito pa muna. At sa lahat po ng tumayong tatay ay ating mga single mother that stood as a father na nagmahal, gumabay, nagprotekta at nagsakripisyo para po sa kanilang pamilya. So may we take this opportunity, palakpakan naman natin ang Diyos sa buhay ng ating mga katatayan. Ayan, maraming salamat po. I see. May nakikita po ako dito, 1, 2, 3. Gumaganon ka, hindi ka kasama. Kung gumano, hindi ka kasama. 4. So, ayan, 5. Ayan. Ha? Yung isa nasa gitna? Wala pa yan. Oo, wala pa yan. So, praise God po sa ating mga brave and strong pillar of the house. Sa mga haligi ng tahanan. Ano po, ito palagi ko na naririnig kay Pastor. No? Haligi po ng tahanan, hindi po taga-punde ng ilaw ng tahanan. So, we thank and honor you all po for your love and sacrifices po for your family. Alam niyo po, as I have witnessed, kasi marami po dito mga kabataan. No. As I have witnessed, is mismo ako na experience ko po, I have learned that yung presensya ng isang tatay, malaki po yung maibibigay na pagbabago sa isang bata. Naniniwala po kayo doon? No, yung father's presence can make a profound difference in a child's father. So kasi ang mga tatay po natin, alam po natin, nakikita po natin, ang mga tatay po natin, their words bring encouragement. No, their guidance provides protection, and their presence offers security and confidence. Yun po yung naibibigay ng mga tatay. So may mga nakatingin sa akin. Pero in reality, hindi po lahat nakaka-experience ng blessing na meron po silang tatay. Kasi nga po yung iba, lumaki po ng walang tatay. Diba? Yung iba naman po, nawalan na po ng tatay, kinuha na po ni Lord. At yung iba naman po, ito yung mas masakit. Yung iba naman po, may tatay ka nga, pero parang wala ka naman tatay. Yun yung reality, ano po. Yun talaga yung reality. Andiyan yung presence physically ng father, pero hindi mo maramdaman emotionally. Ay, may tatay pala ako. At yun po yung reality po natin. No? So magkakaiba po yung sitwasyon po natin. But we can see, pero makikita po natin yung presence and absence of a father leaves a lasting impact sa isang bata. So yun po yung reality, yung presensya at yung wala yung presensya ng isang tatay sa isang anak ay nagdadala po ng malaking impact sa isang bata. And this truth, hindi lang po natin makikita to o mararanasan to sa earthly relationship, but also mostly in our spiritual journey. So, and today, as we study through the scripture, may we understand the difference, yung kaibahan between, at ito po yung title po natin at pag-uusapan po natin for this morning. Can we flash please our title for this morning? Ito po ang pag-uusapan po natin, Life Without and With the Father's Presence. Andiyan po ba? So we will end. Life without and with the Father's presence. So pag-usapan po natin yung story ng the prodigal son. Mula po sa Luke chapter 15 verse 11 to 24. Alam po natin, we are all familiar with the prodigal son. Kahit yung mga bata, itinuturo yan, di ba? Yung nawalang, yung alibughang anak. So today, can I please encourage everyone to stand up at basahin po natin ang scripture po natin para sa umagang ito. Kung meron po kayong banal na Biblia, makibukas po tayo sa Lucas chapter 15 verse 20. We will read our main text for today in Luke chapter 15 verse 20.
Ayan, Tagalog. MBB Tag version. Sabay-sabay po nating basahin. Malayo pa'y tanatanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. So tayo pong lahat ay manalangin sa umagang ito. Hallelujah, our Heavenly Father, we honor and we praise you. We thank you, Lord, for your unfailing grace sa bawat isa po sa amin. Salamat, Lord, dahil muli sa pagkakataong ito, despite of different situation po namin, narito po kaming lahat, magkakasama, O Diyos, patuloy na nagpapasalamat, O Lord, pinapupurihan ka, dahil alam po namin, Lord, marapat na ikay papurihan sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, and as we partake your words, O God, I pray na ikaw ang manguna sa aming kalagitnaan. Narito po, Lord, ang iyong abang lingkod, patuloy ako nagpapakumbaba, O Diyos, at ang dalangin ko, Lord, ang pag-ibig mo, Lord, ang kabutihan ng katapatan mo, Lord, ang patuloy na mahayag sa aming kalagitnaan. Tunay na ikay mabuti at tapat sa bawat isa po sa amin. Pagpalain mo, Diyos, ang iyong salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga anak mo, Lord, ang puso ng bawat isa. Patuloy mong buksan ang puso ng bawat isa, Lord, upang maunawaan at matanggap po namin, Lord, ng may pagpapakumbaba ang iyong salita na iahayag sa amin sa umagang ito. Salamat, O Diyos, ikaw ang manguna at maitaas sa aming kalagitnaan. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka at mahal ka po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, thank you. Alpo tayo mapuna. So, yun po yung story po natin for today. So, yung the story of the prodigal son. So, I will give you the quick background context po ng ating pong story for today. So, ito po, ang nagkwento po nitong parable na to ay si Jesus. So, tatlo po yan, the lost coin, the lost sheep, and the lost son. So, ipinahayag po ito ni Jesus noong mga panahon, yung tax collectors at yung mga kasalanan, lumalapit po sa Kanya. So, do that time, alam po natin, no, kung maalala po natin yung story sa Bible, andun din yung mga pariseyo. At ang pariseyo, nagbubulungan, sinasabi nila, kinikriticize nila si Jesus, bakit siya nakikisama sa mga makasalanan. Ito yung narinig niya. At ito yung ito yung isa sa response ni Jesus sa kanila. Yung the story of the parable of the prodigal son. So yung purpose ni Jesus, kung bakit niya ipinahayag, ito ay para i-defense yung ministry niya ng pagtanggap o pakikisalamuha sa mga makasalanan. At upang ipakita yung puso ng Diyos Ama sa mga makasalanan. Alam po natin, di ba, hindi natin nakikita personally si God the Father, pero si Jesus ang representative ng Diyos at inihayag niya ang kanyang pag-ibig sa atin. So I will show you the picture para makita po natin brief. Alam na po natin, di ba yung the story of the prodigal son? Sabi sa Luke 15, so yung bunsong anak, kinuha po yung mana. Pakikwento. Yung bunsong anak, kinuha po yung mana po sa kanyang tatay. Tapos po, nung nakuha na niya, ang ginawa po niya, binenta niya at lumayo siya sa malayong lugar at doon po nilustay niya po yung pera na mula po sa mana po niya. O dahil nawala na po siya, naubos na po yung kanyang pera mula doon sa mana niya, ang nangyari po siya po ay nagutom, naghirap, at siya po ay namasukan at dumating sa pagkakataon na wala na po talaga siyang makain. Ito po yun. At doon niya naisip yung kanyang tatay. And remembering his father, remembering yung kalagayan niya kasama ng kanyang ama, nagdesisyon siya na bumalik. At doon po. At yun po yung binasa po natin sa verse 20 na malayo pa ang kanyang anak, sinalubong na ng tatay ang kanyang anak. So yun po yung summary, pero iisa-isahin po natin yan as we discuss this morning. So let us learn through the story about our topic for today. So ano nga uli yung topic natin? Ano yung title natin? Life with and without the Father's presence. Yan po yung yan po yung pag-uusapan po natin for this morning. So ano nga po ba yung naging buhay ng bunsong anak, nang wala yung presensya ng kanyang tatay. So we will discuss first a life without the Father's presence. And that is our point number 1. Letter A, ang naging kalagayan po niya ay he pursues his self
will. Verse 12 to 13 says, sinabi sa kanya ng bunso, ito po yung nabanggit ng story, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinatingan ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain, nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. So paano nga ba ang anak ay pinursu yung self-will niya o yung sarili niyang kagustuhan? So number 1, he asked for his inheritance. Hiningi niya mula sa kanyang ama ang kanyang mana. We all know, traditionally and legally, yung mana ay nililipat o ibinibigay sa anak mula sa namatay na. Di ba alam po natin ganun yung mana eh. Maipapasa lang yan kapag maibibigay lang sa atin kapag namatay na yung may-ari ng property o ano man po yung kanyang pagmamayari. Pero sa story ito, nakita po natin, buhay pa yung tatay, hiningi na ng anak ang kanyang mana. So imagine po natin sa ating mga magulang, sa mga tatay, diba, kung ang inyong anak ay hiningi ng yung mana ang kanilang mana sa inyo. Wow, sana all may mamanahin. Ano po? Pero sa ating po mga Christian, our greatest wealth we can give to or pass on to our child is our faith. Yun yung pinaka-greatest na wealth na ipapasa po natin. So, baliwala yung kayamanan ng mundong ito doon sa kayamanan na meron tayo mula sa ating Diyos Ama. Yun yung kayamanang hindi mauubos o mananakap. So ano po yung mararamdaman natin kapag hiningi na nila yung mana sa atin? Diba? Parang buhay na't buhay pa tayo pero pinapatay na. Kasi ganun po yun, di po yung sa mana. So this shows, pinapakita po nito na yung anak, mas gusto po niya yung possession more than his relationship with his father. He wants possession more than his relationship with his father. Mas gusto niya yung mana kaysa mismo doon sa tatay niya. Okay? So sabi po dyan, the son represents Christians who desire God's blessing but not God's presence. Ay, hindi ko pa uli na ano yan. Ayaw po. Ayan, ito po yung nagre-represent sa mga Kristiyanong hinihingi lang ang pagpapala mula sa Diyos at hindi mismo ang Diyos o ang presensya ng ating Panginoon. Kasi in reality, marami pong Christian na ganito. Yun po yung reality and we have to acknowledge, lalo na sa generation natin ngayon. Kasi imaginein po natin kung ang bawat Kristiyano ay tunay na ang presensya ng Diyos ang hinahanap sa buhay nila, ang dami nilang nagagawa para sa Lord. Amen. Ang daming naaabot na kaluluwa para sa Diyos. But yun yung struggle ng maraming Kristiyano. They desire God's blessing, pero hindi yung presence ng Panginoon. So maraming Kristiyano humihingi ng provision, pero hindi yung lordship mula sa Lord. Lord, provide for us, continue to provide for us, pero hindi yung paghahari ng Diyos ang nais sa buhay nila. So maraming may mga Kristiyano humihingi ng pagpapala, humihingi ng regalo, ng talento, ng mga bagay, pero hindi ang relasyon sa Diyos Ama. At meron din humihingi ng blessing. They ask for blessing without obedience. Laging hingi lang, Panginoon lang ng Panginoon. Panginoon, di ba yung sabi? Panginoon lang ng Panginoon, pero hindi nagiging Panginoon ng kanilang buhay. So yun yung reality. No po? So we can see from that scenario that life without the Father's presence begins when we value His blessings more than His presence. Kapag sinisik na po natin yung blessing at nineneglect na natin yung presence ng Lord. Kayo po, ano yung dahilan nyo? Ba't kaya nandito? Are you asking from the Lord? Meron ba kayong pinagpe-pray kay Lord na gusto niya nang matanggap? O mismo si Lord ang gusto nyong matanggap sa buhay nyo? Diba? Ganun yung tunay na paghahanap sa ating pong Diyos. At yun yung tunay, yun yung nais ng Lord sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po yung ginawa ng anak? Nagpapakita po yun ng offensive and disrespectful eh.
Diba? Lalo na po sa doon sa panahon po nila. It's disrespectful kasi nga, hindi pa patay yung kanyang tatay, kinuha na po niya yung kanyang, hinihingi na niya yung kanyang mana. Pero anong ginawa ng tatay? Binigay niya. Binigay pa rin niya. Hindi niya inisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao, hindi siya nagalit. No, hindi niya pinigilan, pero binigay pa rin niya kung ano yung hinihingi ng kanyang anak. And that is same with our Heavenly Father. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Pero inaalaw niya minsan yung kalayaan. Diba? Kaya nga po, diba, may free will tayo eh. Merong command ang Lord sa atin, pero binibigyan niya po tayo ng kalayaang pumili. Kalayaang magdesisyon. Kung susunod tayo sa Kanya, at kung hahanapin ba natin, masihingin natin yung blessing sa Kanya, o mismo ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. So yun yung pursuing His self-will eh. Hiningi niya yung kanyang mana. And number 2, he rebelled and walked away from his father. So dahil sobrang binalyo na ng anak yung kanyang mana, nawala na yung focus niya. No, hindi na nagmamatter sa kanya kung maiiwan ba niya, anong mararamdaman yung tatay niya. Hindi na niya maiisip kung ano yung magiging buhay niya sa mga gagawin po niya. So yun po yung nangyari. It makes him lose his sight of relationships, morality, and long-term well-being. So nag-focus po siya dun sa pleasure. Ang sabi nga, di po ba sa binasa po natin, nilustay po niya ang kanyang kayamanan. Ayan. At nilustay niya sa lahat ng diwastong pamumuhay. So he focused on pleasures, sinayang niya yung wealth into reckless living, sa walang ingat na pamumuhay. So dito makikita po natin kung paano, this is how wealth and the pursuit of money blinds people. Kapag pera na lagi yung iniisip natin, kapag possession na natin, kapag fame na lagi yung iniisip po natin, nabubulagan na po tayo, nagiging makitid na yung focus po natin sa kung ano nga po ba yung dapat na tignan po natin. And they became blind when they begin to trust in their possessions more than God. Kaya ganun yung mapansin niyo. Kapag mas inuuna na natin, mas priority na natin, mas nakafocus na po tayo, di ba ganun po every Sunday, may trabaho ako eh. Di ba? Sayang yung kita. Once a week for the Lord, and we forgot that the Lord alone kung bakit po tayo may trabaho. Amen? So yun na po eh, kapag sobrang busy na tayo sa school, sobrang busy na tayo sa Kanya, sa maraming bagay, kapag inuuna natin ang maraming bagay kaysa sa Diyos, doon, nabubulagan na tayo at nawawala na po yung focus po natin sa ating Panginoon. Sabi nga sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." So what we value most reveals the true condition and directions of our hearts. Next po, sa baba. Ayan, what we value most reveals kung ano yung pinaka-tinetreasure po natin at pinahahalagahan po natin sa buhay po natin, binibigyan po natin ng time, binibigyan natin ng attention, ng devotion, yun yung tinetreasure natin. So kung tayo, tinetreasure po natin yung pera, yung possession, yung status po natin, o yung success po natin, yung heart po natin, magiging focus po sa mga bagay na yon. And that will draw us away from the Lord. Kasi busy na tayo, doon na yung nakatuon yung attention po natin. But if a person's treasure is God, His kingdom, His will, yung heart po nila mas lumalapit po closer sa Lord. Kasi di ba hinahanap nila si Lord, hinahanap natin ng Diyos at sa buhay po natin. So, yung priority po natin, it determines the directions of our hearts. Kung ano yung pinapriority po natin, saan tayo nag-i-invest ng oras natin, ng pera natin, ng isip po natin, ng affection po natin, yun po yung mag-shape ng buhay po natin. Kaya nga, di ba, our heart always follows what you treasure most. Kaya we have to assess yung heart po natin. Ano ba yung mahalaga sa akin? Ano ba yung pinapahalagahan ko sa buhay ko ngayon? Because if we prioritize
anything over God, it will lead us away from Him. At yun po yung nangyari po sa anak. Sabi po dyan, life without the Father's presence does not start when we walk away from Him, but when our hearts are. Amen? So, hindi natin mararamdaman, mawawala na yung presence ng Lord. Hindi yung moment na umalis na tayo katulad ng anak, kundi kapag ang puso na natin, wala na sa Panginoon. Malayo na sa Panginoon. And yun yung nangyari sa anak. Diba, mas pinili niya yung mana niya, mas inisip niya yung mana niya kaysa sa tatay niya. Kaya nag-decide siya na lumayo. So, doon pa lang, physically, kasama na niya yung tatay niya, pero yung puso niya malayo na sa presensya ng kanyang tatay. So, pursuing self-will will lead us to walk away from God. So, habang pinupurso natin yung sarili nating kagustuhan sa buhay natin, inililit tayo nun palayo sa Diyos. Okay, we have to assess, ano ba yung pinupurso ko sa buhay ko? Yung sarili ko bang kagustuhan o yung kagustuhan ng Diyos? Again, if we will pursue our self-will, ang magiging resulta yun, mapapalayo po tayo sa Diyos. At yun yung reality. Kasi yun yung gusto ng kaaway sa atin bilang mga anak ng Diyos. But if we will pursue God in our lives, mas lalo po tayo mapapalapit sa ating Panginoon. And walking away represents life apart from God. Pag lumayo na sa Diyos, di ba yung naranasan natin? Kapag lumayo na sa Diyos, hindi na natin, we are separate doon sa guidance ng Lord, malayo na tayo sa protection ng Panginoon, malayo na tayo sa fellowship with God. Kasi nga po, mismo yung puso po natin malayo na po sa ating Panginoon because we pursue our self-will and hindi ang kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At doon, yung buhay, that is the life without the presence of God. Pinupurso yung sarili nilang kagustuhan at nagre-rebelda at lumalayo sa ating Diyos Ama. Kaya hindi yung mismong presence, yung heart mismo. When our hearts are away from God, yun na yung paglayo po natin sa Panginoon. And letter B, what is a life without the Father's presence? There is emptiness and brokenness. Number 1, everything runs out. Sabi sa verse 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya't siya ay nagsimulang manghirap. So, nung anak, sinayang na niya yung kanyang mana mula sa kanyang anak, kinaharap na niya yung consequences ng decision po niya. So, naubos yung mana niya, walang natira kahit pambili ng pagkain. And because he awake from his father, wala na siyang resources. Kasi di ba malayo na sa kanyang tatay. So wala na siyang maihingan. So worldly pleasures and self-centered living may provide temporary satisfaction but they cannot sustain us. Yung mga worldly pleasure, temporary lang po yan, pero hindi tayo masusustain nito sa kung ano yung talagang kailangan natin, mostly bilang anak ng Diyos. So life without the Father's presence will lead us to emptiness. So ito po, the son became empty not just because he wasted his inheritance. Hindi siya nawalan dahil sinayang niya yung mana niya. Nawalan siya dahil lumayo siya sa kanyang tatay. Okay? Hindi dahil sa nawalan siya, kundi naubusan siya dahil lumayo siya sa kanyang tatak. Sa mga anak, di ba pag nauubusan kayo ng pera panggastos, kanino kayo lumalapit? Di ba sa magulang? Di ba? We can easily ask not just because na malapit sila. Kasi mayroong po iba dito, malayo yung magulang. Malayo yung tatay. Diba? Pero nakakahingi pa rin. Paano? GCash. Papa, GCash ka naman. Diba? Or bank transfer. So, ganun na yun eh. So, a child can easily ask from his father or parents because they are near to them. Madaling makahingi ang anak sa tatay dahil malapit siya sa kanyang tatay at hindi dahil mismo sa physical na distance niya sa kanyang tatay o sa kanyang magulang. At yun yung nangyari sa alibugang anak. Malayo siya sa kanyang tatay, hindi not just
not just physically, pero emotionally. Kaya nung naubusan siya, hindi niya na naisip, ay may tatay ako agad. Hindi pa niya naisip yun. Ay may tatay ako agad, uuwi ako kay tatay. Di ba, uuwi ako kay papa para humingi ng pera kasi naubos na yung pera ko. So hindi niya naisip yun kasi nga malayo yung presensya, malayo yung puso niya sa kanyang tatay. So we can see, emptiness comes not from spending our resources, but from disconnecting ourselves from the Father, the ultimate source of everything we need. So nauubusan tayo, nawawalan tayo, hindi dahil ginagastos natin, pero dahil dinidisconnect natin yung sarili natin sa nag-iisang source ng lahat ng kailangan natin. Amen? Yun yung reason. No, kasi yung resources natin limited, mauubos yan eh. Pero ang sa Diyos, unlimited. So ang kayamanan ng mundo mauubos, pero hindi ang mga bagay na mula sa Diyos. Amen? So yun po yung number 1, everything runs out. Lahat ng meron yung anak ay naubos dahil nilustay nga niya. Pero naubos yun, hindi dahil nagastos niya, kundi dahil mismo siya, malayo siya sa kanyang tatay. And number 2, he experienced desperation. Verse 15 and 16 says, na masukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi na kanyang gutom at dahil sa wala na nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. So after leaving his father's house and after he wasted all that he had, the son reached his lowest point of his life. Nasa pinaka lowest point na siya ng kanyang buhay. Because the son was emptied at wala na pong natira sa kanya. Siyempre, pag ikaw wala nang natira sa'yo, wala ka nang makain, anong gagawin po natin? Gagawa tayo ng paraan. So, ang ginawa po niya, namasukan po siya at naging trabaho po niya ay tagapagpakain ng baboy. And dumating sa point, dahil wala na nga siyang makain, mismo yung pagkain ng baboy, kinakain na niya. Halos kainin na niya dahil wala na po siyang makain. So pero we can see here, dito ba sa senaryong to, does the son's situation change his identity as the son of his father? Diba? Yung sitwasyon ba to ng anak, nawala ba yung identity niya, naging dahilan ba ito para hindi na siya maging anak ng tatay niya? Hindi, di po ba? Although yes, naging servant siya mula sa malayong lugar, pero anak pa rin siya ng tatay niya. Yung sitwasyon niya, hindi na bago yun, na anak pa rin siya ng tatay niya. Yun yung identity niya eh. Pero, pinigilan nito na i-enjoy yung blessing ng pamumuhay niya kasama yung tatay niya. Yung blessing of his identity as the son of his father, kasi nga po, siya po ay lumayo sa kanyang tatay. So we can see, life without the father's presence often leads to a loss of direction and identity. Alam niyo yung problema ng anak. Hindi naman yung nawala yung pera mismo eh. Hindi sa naubos yung pera, kundi nawala yung identity niya bilang isang anak ng tatay niya. Kasi yung tatay niya, di ba, mayaman. Siyempre, may mana eh, mayaman. Pero nawala, hindi niya naranasan yung mga bagay na yun dahil umalis siya sa poder ng kanyang tatay. At hindi yun yung mismo problema niya, kundi yung nawala yung identity niya. Hindi niya naisip yung identity niya na siya ay anak pa rin ng tatay niya. Dahil siya ay lumayo, nagrebelde sa kanyang tatay. So away from his fathers, he lost direction, he lost provision, nawala yung protection niya at yung purpose niya. Pero anak pa rin siya ng tatay niya. Tama po? Yun yung nakita natin, lumayo man. Di ba tayo, lumayo man tayo, pero anak pa rin tayo ng ating mga magulang. And the same can happen in our lives. When we distance ourselves from God, we begin to look for, di ba? Kapag nilayo na natin yung sarili natin sa Diyos, hinahanap na natin yung purpose natin sa mundong ito, hinahanap na natin yung kahulugan ng buhay natin, hinahanap na natin yung security sa mundong ito, hinahanap na natin yung ano nga ba ako sa mundong ito, yung identity in temporary things.
So without the Father's guidance, kapag wala yung guidance ng Lord, kasi if we all knew kung sino tayo sa Diyos Ama, hindi na tayo maghahanap. Hindi na natin hahanapin yung sarili natin sa mundong ito kasi alam natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Pero dahil nga nawala yung guidance ng kanyang Ama, katulad natin kapag nawala yung guidance sa atin ng Lord, kaya hinahanap pa po natin. Diba? Marami pa po tayo. Kaya doon nagkakaroon na hinahanap na po natin. Marami pa tayo hinahanap sa mundong ito that leaves us empty and confused. Dahil hindi naman talaga yun yung kailangan ng bawat isa po sa atin. So our true identity is found in our relationship with God. And true direction comes from following His will. So yung identity po natin bilang anak ng Diyos, ay matatagpuan natin sa Diyos lang mismo at hindi sa mundong ito. At yung direksyon na kailangan po natin sa buhay po natin, ay mangyayari lang po yun kapag tayo ay susunod sa kalooban ng ating Diyos Ama. At hindi po sa sarili po nating kalooban. I have a question for everyone. Kailan ba nagpabaya ang Diyos? Sino po dito masasabi, pinabayaan ako ng Diyos? Masasabi niyo po ba yun? Diba, lalo na nandun kayo sa lowest point of your life, masasabi niyo po bang pinabayaan kayo ng Diyos? Diba, alam ko nabanggit to ni Pastor na sinabi ni David sa Psalms chapter 37 verse 25. Mula pagkabata, wala siyang nakita na taong tapat na pinabayaan ng Diyos kahit ang anak niya maging hampas lupa. So, ganun yung reality. Kahit kailan, hindi nagpabaya ang Diyos. Hindi lang tayo nakontento. Amen? Hindi lang tayo makontento kasi marami tayong hinahanap na hindi naman kalooban ng Diyos. But in reality, lahat ng kailangan natin ibinibigay ng Diyos. At hindi niya ibinibigay kung ano lang yung gusto natin because we all know, iyon na ikakapahamak ng bawat isa po sa atin. So let that be a reminder for us na kahit kailan hindi nagpabaya ang Diyos sa atin. So let's just ask ourselves. So marami lang tayong hinahanap sa buhay po natin. So habang lumalayo tayo sa Diyos, the more na hindi natin nakikita, hindi natin nakikilala kung sino talaga tayo sa Diyos. Kasi malayo na tayo sa Lord. But when pero kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, mas nagkakaroon ng linaw, mas nagkakaroon ng mas nauunawaan natin kung sino tayo sa ating Panginoon. Tayo'y mga anak ng Diyos. So I will may papakita po ako doon and I encourage everyone na sabay-sabay po nating basahin because this is the reality, yung identity po natin sa ating Panginoon. At yun yung reality rin na minsan nararanasan ng bawat isa po sa atin. So can we flash on yung ating pong praise? Ayan, sabay-sabay po nating basahin ng malakas. I am not a servant of fear, shame, and sin. I am a child of God. I am victorious through my Lord Jesus Christ. Amen? Hindi tayo alipin ng takot, hindi tayo alipin ng kahihiyan, hindi tayo alipin ng kasalanan. Kasi tayo'y anak ng Diyos. Okay, at tayo'y mananagumpay dahil ang ating Panginoon ay napagtagumpayan na at yun yung ibinibigay niya sa bawat isa po sa atin. Kaya wag po tayong maniniwala na tayo ay talunan. Walang talunan na anak ng Diyos. It's all in our mind. It's all a lies. Kasi kilala natin ng Diyos. He has all the power. He has all in control of everything. So paano tayo magiging talunan kung ang Diyos natin na sinasamba ay makapangyarihan sa lahat? At yun yung panghawakan po natin. Anak tayo ng Diyos. Walang magagawa yung kaaway. Only if we allow the enemy to work in our lives. Only if we believe what the enemy put lies in us. Kasinungalingan na binibigay niya sa atin sa mga takot, sa kahihiyan, sa kasalanan. Kasi hindi tayo alipin nun. Alipin tayo ng Diyos. Tayo mga anak ng Diyos at tayo'y mananagumpay sa pamamagitan ng ating
Panginoong Hesukristo. At yun yung buhay ng malayo sa presensya ng Lord. Pinupursu yung sariling kagustuhan, and it leaves us empty, it leaves us brokenness. Diba? Kaya nandoon yung mga nararanasan natin yung consequences ng mga decision po natin. Because of the decision na lumayo sa ating Panginoon. And number 2, sabi po doon sa number 2, life with the Father's presence. Ito naman po yung buhay na nasa presensya ng ating Panginoon. Letter A, it brings conviction. Sabi sa 17, ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay na dito sa gutom. So this verse remarks yung turning point ng libughang anak. So sa kanyang brokenness, na-recognize niya yung consequences ng desisyon na ginawa po niya at naalala po niya ang kabutihan ng tatay niya, yung kalagayan niya kung siya ay nasa poder ng kanyang tatay. So that realization brought conviction dun sa anak. So it lead him to repentance and a desire na bumalik sa kanyang ama. So sa sitwasyon na to, wala pa siya sa poder ng kanyang tatay, pero yung heart niya, nasa tatay na niya. Kasi niisip na niya yung kanyang tatay. Though still far away, his heart had already turned toward his father. So sabi po dyan, life with the Father's presence exposes our sins and needs. So yung sitwasyon po niya, nung alibugang anak, hindi po nabago. Nung maisip niya yung tatay niya, hindi po yun nabago. Ang nabago, yung kanyang kaisipan. So that conviction is not meant to condemn, but to lead us back to God. So yun po yung kahalagahan po ng presensya ng Diyos sa buhay po natin. Inihahayag nito kung ano yung kasalanan natin, kasi natural sinner tayo eh. At inihahayag nito kung ano talaga yung kailangan ng bawat isa po sa atin. So when we come to God, hindi man mabago yung sitwasyon, pero mababago yung mindset natin towards the situations. Okay? And that conviction na binibigay po sa atin, hindi para i-condemn tayo sa kasalanan natin, kundi para i-lead tayo pabalik sa ating Diyos Ama. Sabi sa John chapter 16 verse 8, when He comes, it is the Holy Spirit na sinabi po ni Jesus. Ay sinabi po ni Jesus sa kanyang mga disciples, when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So yung presence ng Lord, God's presence, is within us through the Holy Spirit. Kaya meron pong conviction. Kaya may mga pagkakataon na kino-convict tayo ng Holy Spirit na huwag mong gawin ng bagay na yan. Huwag mong sabihin ng bagay na yan. And that is the Holy Spirit that is convicting us. Nire-remind tayo, ginagabayan tayo. Kaya nga when we wandered, when we failed, pinapaalalahanan pa rin tayo ng Diyos kung saan tayo babalik, kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon. So, conviction is evidence of the Father's love calling His children back to Him. So kapag kino-convict ka ng Lord, yun yung ebidensya na mahal ka ng Lord, pinapaalalahanan ka ng Diyos at gusto niya manatili tayo sa presensya ng ating Diyos Ama. So again, God's presence is within us. Nasa atin po yung presensya ng ating Panginoon through the Holy Spirit that continuously guiding each and everyone. And letter B leads to repentance. Sabi sa 18 to 19, babalik ako sa aking ama, sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. So after na-realize niya yung sinful condition niya, yung alibugang anak, nag-decide siyang bumalik sa kanyang tatay. So we have to understand that repentance is not based on emotion, but a decision to turn away from our sins with a surrendered heart. Yun yung pagsisisi. A godly repentance, hindi yung worldly repentance. Kasi may mga senaryo na nararamdaman lang natin na nagsisisi lang tayo sa ating mga kasalanan, but we are not turning away from that sin. Hihingi ng sorry, tapos gagawin uli. Hihingi ng sorry,
tapos gagawin uli. And that is not a godly repentance. That is a worldly repentance. Di ba? Humingi ka lang na sorry dahil nahuli ka, humingi ka lang na sorry dahil sa consequences na mangyayari. But a godly repentance means we humbly acknowledge yung sin natin before the Lord. Have you ever experienced that? Kapag nagkasala kayo, nandyan lagi yung Holy Spirit. Nare-remind sa'yo, nagkasala ka anak, mali yung ginawa mo. And that will lead us to acknowledge na tayo ay nagkasala laban sa Diyos. And godly repentance means humbly confess our sin before God. Yung inaamin natin sa Diyos, yung kasalanan natin. Meron kasi mga Kristiyano, nagkasala na, di na justify pa. Nagkasala na, maghahanap ng dahilan, maghahanap ng masisisi dahil nagkasala siya. But in reality, walang dapat sisihin yun kundi tayo. Kasi tayo yung nag-decide it. We cannot blame other people because of our sins. Even Satan. We cannot blame Satan. Kasi si Satan tinempa ko eh. Hindi natin pwedeng sisihin si Satan dahil nagkasala tayo. Because yun yung trabaho niya, to deceive us. It is our decision na tayo ay magkasala laban sa ating Diyos. Pero alam natin pagka tayo ay nagkasala sa Lord, nandyan lagi yung kasaganaan ng grasya ng Lord. So when we sin against God, kapag nagkasala tayo, ang kailangan lang natin gawin is to humbly acknowledge, Lord, nagkasala ako laban sa iyo. And to confess our sin before God. I-confess natin sa Lord yung ating mga kasalanan kasi nga sasabi sa 1 John 1:9, kapag tayo ay humingi ng tawag sa Diyos, i-confess natin, tayo ay patatawarin at dilinisin po tayo sa anumang kasalanan po natin. So we can say, life with the Father's presence humbles us. So yung prodigal son, ipinakita niya yung kanyang kapakumbabaan. Inamin niya yung kanyang kasalanan. Sabi po nga niya, 'di ba, sinabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang nalaman ninyo akong isa sa inyong mga alila. So hindi lang siya nagpakumbaba, at siya mismo inadmit niya na hindi na siya worthy na tawaging anak dahil sa kasalanang nagawa po niya. At tratuhin na lang siya bilang alipin. So in his father's presence, sa presensya ng kanyang ama, nilet go niya yung kanyang pride. At na-recognize niya yung pangangailangan niya ng habag mula sa kanyang ama. At ganun din po tayo. Likewise, God's presence humble us. Pinapakita ng Diyos, tinutulungan tayo na makita po natin kung ano yung kalagayan po natin sa harapan ng Lord. Again, wala po tayong maipagmamalaki sa Diyos. Ano ipagmamalaki mo sa Lord? Yung trabaho mo? Yung trabaho mo galing sa Lord? Ano pagmamalaki natin sa Diyos? Yung mga bagay na meron tayo, yung bahay, yung possession, yung karangyaan, yung kasikatan, lahat yan galing sa Diyos. Anong maipagmamalaki natin sa Lord? So once we are in the presence of God, it teaches us to be humble, to acknowledge, Lord, wala ako. Lahat to ay galing sa iyo. Hindi ako karapat-dapat, lahat to ay dahil sa grasya mo sa buhay ko. At yun yung itinuturo po sa atin ng Lord kapag nararanasan po natin yung presensya ng Lord. Dumedepende tayo po sa Kanya, at nililid tayo into surrender, obedience, at patuloy na pagtitiwala sa ating Panginoon. And that is letter B. It leads us to repentance. And letter C, life with the Father's presence brings restoration. At ito na yung magandang part po ng story. And let us read from verse 20 to 24. Sabi po dyan, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. 22. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suutan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at
magdiwang. 24, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Di ba? What a great story yung senaryo. Yung prodigal son, not only recognize, hindi lang niya nirecognize yung kasalanan niya. Hindi lang siya nag-decide na bumalik sa Diyos. May ginawa siya para bumalik siya sa Lord. Kasi ganun tayo usually, di ba? When we realize that we sin against the Lord, meron tayong mindset, babalik ako sa Lord. Pero kada lagi natin sinasabi, hindi natin nalalakipan ng gawa. Kaya hindi natutuloy yung pagbabalik natin sa Diyos. But we have to recognize our sins with the decision, and mostly, lalagyan po natin na action yung decision na ginawa po natin. So when the prodigal son came home to his father, nakita po natin yung senaryo, hindi po siya nireject ng kanyang tatay. Pero ang ginawa ng kanyang tatay, sinalubong pa siya ng kanyang tatay with grace, nirestore siya, diba? Hindi siya pinatapos magsalita. Pinatawag niya agad yung kanyang mga alila at ibinalik. Pinabihisan siya kasi makita po natin, di ba yung kalagayan niya mula doon sa malayong lugar, siya ay nagpapakain ng baboy. So nakita natin yung kanyang kalagayan at yun yung nakita ng Diyos sa kanya. Ay, yun yung nakita ng kanyang tatay sa kanya. So kaya hindi na niya pinatapos magsalita yung kanyang anak. Tinawag na niya yung kanyang mga alila para bihisan siya at para sila ay magdiwang. In the same way, when we repent and come back to God, patatawarin tayo ng Diyos. I-restore tayo at magdiriwang ang Diyos when we came back home to Him. Yun yung nararanasan ng Panginoon. And we can say, life with the Father's presence brings acceptance and restoration. Kapag tayo nasa presensya ng Panginoon, makakatanggap tayo, mararanasan natin yung pagtanggap at yung pagbabalik ng lahat ng nawala po sa atin. At yun yung nangyari sa alibugang anak. Nawalan siya ng kayamanan, yung identity niya, hindi niya na-recognize, but when he is in the presence of his father, bumalik yung pagiging anak niya. Okay? Naging maayos na po uli siya. So ito yung maraming struggle po ng mga Kristiyano. Maraming mga Kristiyanong nag-struggle bumalik sa Lord dahil nagigilty, dahil nahihiya, dahil natatakot. Diba, nahihiya sila kasi feeling nila hindi na sila karapat-dapat sa Diyos. Hello, sino karapat-dapat? Lahat po tayo makasalanan. Okay, nahihiya silang lumapit sa Lord. Natatakot sila na kung ano yung judgment na ibibigay ng Panginoon. So nagfo-focus po sila sa kabanalan ng Lord kaysa doon sa grasya ng Lord. Diba? Alam natin, yes, God is holy, but God is also a gracious God na laging handang tumanggap sa mga anak niya na lumalapit sa Kanya. Yet like the prodigal son, ang lahat ng bumabalik sa Diyos ay hindi nakakaramdam ng condemnation from the Lord. Sino dito yung bumalik sa Lord tapos sinabihan ka, sabi ko sa iyo huwag mong gawin yan Have you ever feel that from the Lord when we came to God? Wala tayong naramdaman na condemnation when we come to God. Di ba? Pag lumalapit nga tayo sa Lord, laging nararanasan natin yung pagmamahal ng Diyos. Laging nararanasan natin yung pagpapatawad ng Lord. Lagi natin nararanasan yung grasya ng Diyos sa buhay po natin. Di ba sabi nga ni Ate Shanine, nag-sort po kasi ni Ate Shanine to last time. Sabi nga ni Ate Shanine, hindi galit ang Diyos. Kasi yun yung minsan inaakala natin Kaya ayaw natin lumapit sa Lord. Kasi akala natin, galit si Lord Kasi nakagawa ko ng kasalanan Pero katulad ng alibugang anak, katulad natin bilang anak, sige, picture niyo ako. Parang gusto niya pinipicture ako habang umiiyak. Sige, video mo na, be. So, yun nga po, di ba sabi nga, so, ang Diyos, hindi po galit sa atin. Galit ang Diyos sa kasalanan, pero hindi siya galit sa iyo. Okay, that is yung kasalanan na gawa po natin, doon siya nagagalit, pero sa atin, handa-handa po niya tayong patawarin kapag tayo pa ilumapit sa Kanya. Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatuyayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Makasalanan pa lang tayo, mahal na tayo ng Diyos.
Ngayon pa kayang anak na tayo ng Diyos? Bakit tayo mahihiya pang lumapit sa Lord? Amen? So I prayed na every time that we fail, kasi yun yung nature natin eh. We usually fail kasi on process pa rin po tayo eh. Marami pa pong tayong failure na magagawa. Pero ang Diyos laging naghihintay po sa atin na lumapit po tayo sa Kanya. Naghihintay para tulungan tayo, para gabayan tayo sa lahat ng kailangan po natin. At yun, yung mararanasan po natin kapag tayo ay nasa presensya ng Lord. May conviction. Bakit kailangan natin ng conviction? Because we are living in this world, namumuhay tayo sa mundong makasalanan. Diba? Hindi natin namamalayan talaga nakakawa tayo ng kasalanan. Kaya kailangan po natin yung conviction ng Lord to guide us, to lead us sa mga bagay na dapat po nating gawin. Diba? And when we have the presence of God, lagi po tayong nililid na tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Kasi makasalanan nga tayo. Makasalanan po tayo, kailangan natin laging magsisi sa ating mga kasalanan. At kapag nararanasan natin yung presensya ng Lord, binabalik po tayo ng Lord sa kung ano yung tunay na kalagayan po natin. Kaya nga mapansin nyo, diba, when we come to God, parang laging napaka-refreshing. Alam mo po yun? Kasi nga yun po yung reality. When we come to God, God is a gracious God na laging pinapatawad po ang bawat isa po sa atin into our sins. But I pray, as God has forgiven us, sana rin tayo, diba, patawarin din natin yung ating mga sarili sa mga bagay na nagawa na po natin laban sa Diyos. Kasi kung ang Diyos, pinatawad na tayo eh. Tayo pa kaya hindi natin kayang patawarin yung ating mga sarili. At yun yung kalagayan kapag ang isang Kristiyano nandoon nanatili sa presensya ng Lord at lumayo sa presensya ng Panginoon. Nakita po natin yung magiging kalagayan po ng bawat isa po sa atin. So as we have our conclusion, sabi po dyan, everything changes when we live with the Father's presence. Lahat nagbabago, lahat pwedeng magbago kapag tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. So as we celebrate the Father's Day today sa ating mga tatay, sa mga tumatayong tatay sa ating pong magulang, nawa po yung pagmamahal, yung presensya ng Panginoon na nararanasan po natin, maiparanas po natin sa ating mga anak. Okay? Mag-reflect po sa atin yung pagmamahal ng ating pong Diyos, Ama, sa kanila. Na naghihintay sa kanilang mga anak, umuunawa sa kanilang mga anak, at nagtutuwid sa kanilang mga anak. At sa ating pong mga anak, hindi man naibigay, kasi yun po yung reality, di ba? Hindi naman lahat may tatay. Pero hindi man naibigay o hindi man maibigay ng iyong Ama sa lupa ang mga bagay na kailangan mo, hindi naman nagkulang ang Diyos Ama sa langit. Amen? Diba? We may lack anything that we receive from our earthly Father, pero kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos Ama sa langit na ibigay ang lahat ng kailangan natin. At bilang anak ng Diyos, nawa maunawaan po natin, may we fully understand the unfailing love of God for us. Yan, sorry po. Ayan, may we understand. Nawa maunawaan po natin yung lalim, yung lawak ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Magkamali man tayo, kung may pagkakataon man na feeling mo parang ang layo-layo mo na sa Lord, sobrang layo na natin sa Diyos, kapatid, kahit kaano ka man kalayo, naghihintay pa rin ang Diyos sa pagbabalik mo. Amen? Hindi kanya sinusukuan, kaya patuloy kanyang inaabot. Kaya every time that you feel you fail, di ba na you failed against the Lord, na nagkamali ka, lagi mong isipin, naghihintay pa rin ng Lord para handang tanggapin ka. It is not being hypocrite. Di ba yung gano'n parang being hypocrite kayo, lalapit sa Diyos tapos magkakasala ulit. Alam niyo po, naniniwala ko kapag ang isang tao naranasan niya yung tunay na pag-ibig ng Diyos,
Ito yung magbibigay po sa kanya ng desisyon na gagawin na niya kung ano yung nararapat. Nalalayuan na niya ang kasalanan, na magagalit na siya sa kasalanan dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kasi nga alam po natin, 'di ba, dahil sa kasalanan, kaya napako ang ating Panginoong Hesus para tubusin tayo sa ating pagkakasala. At bilang mga tinubos na, bakit pa tayo mamumuhay sa kasalanan? At yun yung reality po bilang Kristiyano. Yes, we still failed, but we can live a righteous life. Lagi tayong pwedeng bumalik sa Diyos. Kasi in the presence of God, laging merong kahabagan, laging merong pagtutuwid na gagawin sa bawat isa po sa atin. And with the presence of God, merong pagbabago na gagawin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Kaya ako mapansin nyo, di ba, as we walk along with the journey in our faith, may nababago sa atin. Diba? Merong ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin kasi nga, ibinabalik po tayo ng Lord sa kung ano yung original na kalagayan po natin bilang kanyang nilikha. So being with God's presence, hindi ibig sabihin hindi na tayo mawawalan. Di ba? Yun, sa presensya na ako ng Lord, hindi na ako mawawalan. Hindi po. Hindi po ibig sabihin hindi na tayo mahihirapan, 'di ba? May struggle kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, kapag tayo ay nananatili sa Lord, mas may struggle. Hindi po ibig sabihin kapag nandoon tayo sa presensya ng Lord, hindi na tayo mawawalan, hindi na tayo mahihirapan. Ang ibig sabihin po noon, mawalan man tayo, nariyan siya para bigyan tayo. Mahirapan man tayo, nariyan siya para tulungan tayo. And that what makes how God's presence works in our lives bilang mananampalataya. Makakaranas tayo ng maraming bagay, pero lagi nariyan ng Lord para laging tulungan ng bawat isa po sa atin. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ayan, salamat po sa Diyos. At tayo pong lahat ay tumayo. At ating pong awitan ng Lord. Salamat o Diyos sa iyong kahabagan po sa amin. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Ikaw ang Diyos na laging sagana kong magbigay ng lahat ng aming kailangan. At ikaw rin ang Diyos na minsan hinahayaan kami sa sarili po naming desisyon. Hindi dahil sa hindi mo kami mahal, kundi dahil gusto mong matutuhan po namin sa bawat maling desisyon po namin, naroon lagi ang pagtanggap mo sa amin. Naroon ang paggabay mo sa amin. Kaya Lord, as we come before you, continue to search our hearts. Alam po namin, deep in our hearts, may kulang pa. Sa kaibuturan ng puso po namin, Lord, may hinahanap pa kami. At yung hinahanap namin yun, Lord, hindi namin matatagpuan sa mundong ito, kundi sa iyo lamang. Kaya patawarin mo kami, Lord, kung sa mga pagkakataon, Lord, na pinipili po namin lumayo sa iyo. Patawarin mo kami, Lord, pag may mga pagkakataon na mas pinipili po namin yung sarili naming kagustuhan kaysa sa iyo. Patawarin mo kami, Lord, kapag minsan na-failed kami, nagkakasala kami laban sa iyo. Pero alam po namin, O God, habang patuloy kami nagkakasala, patuloy ka pa rin naghihintay na lumapit kami sa iyo. Aminin po namin yung kasalanan po namin at humingi ng tawad sa iyo. Lord, as we have known you, O God, wala kang nireject na lumapit sa iyo. Kaya nga every time that we fail, tapos lalapit kami sa iyo, laging pinaparanas mo sa amin, Lord, yung kapatawaran. Laging pinaparanas mo sa amin, Lord, yung kahabagan mo. Lagi kaming miniyayakap, Panginoon, ng pag-ibig mo, O Diyos, na kahit sa sarili po namin, O God, alam po namin, hindi na kami karapat-dapat. Alam po namin, Lord, marami na kaming failure. Pero lagi mong ipinapaalala mo sa amin, Lord, na anak mo pa rin kami.
Na lagi pa rin, Lord, yung nais mo sa bawat isa po sa amin ay maging maayos kami, mapabuti kami. Kaya thank you, Lord. Kasi hindi mo kami sinusukuan. Thank you, Lord, kasi patuloy ka naghihintay sa mga anak mo, Lord. Kaya Lord, I pray for all the lost son, Panginoon, sa mga anak mo na lumayo, sa mga anak mo na nagmamatigas, sa mga anak mo, Lord, na mas pinipili yung mga pagpapala mula sa iyo kaysa sa iyo. Lord, kahabagan mo kami. Kahabagan mo kami pag may mga pagkakataon na mas sinusunod namin yung sarili namin kaysa sa iyo. At salamat, Lord, kasi yung pag-ibig mo yung lagi nagbabalik sa amin sa kung ano yung dapat po namin gawin. And as we live our lives in this world, marami, Panginoon, na ibibigay sa amin ng mundong ito, pero walang makahihigit sa kaya mong ibigay sa amin. Kaya Lord, help us to empty our hearts. I-empty namin yung hearts po namin. I-surrender namin yung lahat sa iyo, Lord. Lahat ng alalahanin, lahat ng kasalanan namin, lahat ng bigat, lahat ng failure, lahat ng disobedience, lahat ng doubt, lahat ng takot, lahat ng kahihiyan, lahat ng kasalanan, Lord, i-surrender namin sa iyo. Kasi ikaw ang Diyos na mahabagin, ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na mapagmahal, na lagi kaming tinatanggap, na lagi kami niyayakap. Alam po namin, Lord, hindi namin kaya, pero kaya mong kumilos sa buhay po namin. Kaya Lord, I pray sa lahat ng mga anak mong lumalapit sa iyo. I pray for the strength. I pray for the courage of God, na tayuan nila yung pananampalataya nila. Tayuan nila yung pagmamahal nila sa iyo, Lord, na mas higit na hanapin ka sa buhay nila, Lord. Kasi ikaw lamang ang Diyos na kaya na magpabago, na mag-transform sa bawat isa po sa amin. Kaya Lord, we thank you and we honor you, God. Ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan, O Diyos. And to those who are wondering, sa mga marami pang hinahanap sa mundong ito, kapatid, naranasan mo na yung pag-ibig ng Diyos. Naranasan mo na yung kasaganaan ng kabutihan ng Panginoon, na kahit hindi ka mabuti, mabuti ang Diyos sa'yo. Bakit ka pa lumalayo sa Lord? Bakit pinipili mo pa ang mapag-isa kaysa lumapit sa Diyos? And I pray, the Lord speak to you, minister to you, at paalalahanan ka na kahit kailan hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan. Iwan ka man ng pamilya mo, iwan ka man ng kaibigan mo, hindi ka iiwan ng Diyos kapag ipinaglaban mo siya sa buhay mo. And that is the greatest things that we need in this world. It doesn't matter what other people will say towards you. Mas higit sana mas mag-matter sa'yo kung ano yung sasabihin ng Diyos sa'yo. Yes, you failed, but He still love you. He still accept you. Kasi mahal ka niya. Sobrang mahal ka niya. I pray that the unfailing love of God may minister in our hearts. Yung tunay na pagsambang ibigay natin sa Lord. Hindi yung sasamba lang tayo, hindi yung mag-church lang tayo dahil sinabihan tayo. Kundi mag-church tayo, sasamba tayo dahil hinahanap natin ng Diyos sa buhay natin. Because we are hunger, we are seeking, we are thirsty before the presence of the Lord. Kasi kung wala ang presensya ng Diyos sa buhay mo, you will empty, you feel empty. Ipupurso mo yung sarili mong kagustuhan. But having the presence of God in your life, there is conviction, there is repentance, there is restoration. Kung ano man yung inalis ng kaaway ng mundong ito sa iyo, sa presensya ng Diyos, ibabalik yun na, Lord.
Mananatili kang anak niya. Mananatili kang mananagumpay dahil anak ka ng Diyos at ikay na mananampalataya sa Panginoon. And I prayed, yun yung lagi na manahan sa puso at isip po natin. We are victorious. We are not servant of sin. We are not servant of fear and shame. Anak tayo ng Diyos na makapangyarihang Diyos. Yun yung maunawaan natin. Kaya kaya natin mapagtagumpayan ng lahat dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So as you continue your faith, do not believe in the lies of the enemy. Do not be deceived ng mundong ito. Ilaban mo kung ano yung alam mo na para sa Diyos. Kasi alam mo sa buhay mo mabuti ang Diyos. Alam mo sa buhay mo karapat-dapat ang Diyos sa buhay mo. So whatever you have, your talents, your gifts, your resources, ibinigay ng Diyos para sa kalwalhatian niya, for His glory. And through that, maraming mga kaluluwa, maraming mga tao ang makakaranas ng presensya na ng kabutihan niya dahil sa pamamagitan mo. Kaya I prayed, as you have received the unfailing love ng Lord, yun yung mag-move sa'yo. Mag-move sa'yo na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Tapangan mo lang. Tayuan mo lang yung pananampalataya mo. Kasi marami pang gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. And as we have this opportunity na buhay pa tayo, let us make a decision. Lord, babalik ako sa iyo at mananatili ako sa presensya mo, sapagkat sa presensya mo may kapayapaan, may kagalakan, may pagtanggap, may pag-ibig na hindi ibibigay sa akin ng mundong ito. And that's what makes it feel to be in the presence of God. Nagiging magaan dahil dinadala ng Diyos yung dalahin mo. Kaya I pray that you have learned to surrender everything to God. Kasi lagi nandyan ang Lord para tulungan at kahabagan ka. Lord, we thank you and we praise you. Salamat, Lord, sa walang hanggang kabutihan mo sa amin. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na pasalamatan ka. Alam po namin, Lord, lagi kang mabuti. Yung reason, Lord, kung bakit kami narito, it's all by your grace alone. Wala kami may pagmamalaki. Hindi namin may pagmamalaki, Panginoon, na narito kami dahil sa grasya mo, dahil dinala mo kami rito. Kaya thank you, Lord, for continuously reaching us out. Patuloy na pag-abot mo sa amin dahil patuloy na gusto mo kami ingatan, gusto mo kami protektahan, gusto mo kami pagpalain, gusto mo kami samahan, gusto mo kami gabayan. And I pray, O God, magkaroon kami, Lord, ng pusong mapagkumbaba na laging handang makinig sa'yo, sumunod sa'yo, Panginoon. Lord, we honor and we praise you, God. We thank you, Lord, for the lives of each and every one. At ang lahat, Panginoon, na lumalapit sa'yo, Panginoon, laging sagana, Lord, yung grasya na ibinibigay mo. Kaya salamat, Panginoon. Continue to lead us to come before you. Because in your presence, Panginoon, doon namin matatagpuan, O Lord, yung tunay na identity po namin. Continue to bless each and every one, not just with the material things. Because as you have blessed us with your presence, O God, nandun na pagpapalain mo kami, Lord, higit sa lahat ng kailangan po namin. Kaya Lord, I pray that in our hearts, may we seek you. Not just your blessing, but your presence in our lives. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa. Pasaganahin mo, Lord, ang iyong biyaya sa aming kalagitnaan. Patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa bawat araw, tulungan mo kami, turuan mo kami, lalagi kami dumepende sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na laging nakagabay sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord, sa oras na ito. Patuloy na ipagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. We pray, O Lord, for all
na gustong lumapit sa iyo, Panginoon, na ikaw ang hinahanap, tunay, Panginoon, na masusumpungan kanila sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong paalala sa umagang ito, Lord. Salamat sa mga anak mo nandoon na lumalapit sa iyo, Lord. And I believe you will bless them, O God, with your presence. In our midst, patuloy sana, nawa mananasan po namin ang walang hanggang kabutihan, pag-ibig, at pagpapala mo, Lord, sa aming kalagitnaan. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.